Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to pag-usapan naman ho natin ang pagbibida nitong si Arisa. Nagkesyo, alam daw nitong si Marcos Jr. ang mga kalokohan sa budget. By the way, rene-review na daw ho ng Malacanang ang 2026 budget. At dito rin ho sa video na to, papasadaan ho natin ang interview nitong si Congressman Leandro Leviste dito kay Manong Ted Filon. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button na dyan lang ho sa baba. Yun na nga mga kababayan, umpisan ho natin ang ating talakayan dito kay Congress Miao. Meron ho kasi siyang banat dito kay Congressman Leviste. Sabi kasi nitong si Congressman Leviste, ang mga congressman daw ay nakatanggap ng tag 2 milyong pang Noche Buena sa pamunuan ng House of Representatives. Ito ang sabi nitong si Congress Miao. Mali si Congressman Leviste. Hindi lahat ng congressman may 2 milyon Christmas bonus. Ako wala dahil suspended at si Congressman ako wala dahil nasa impyerno. Bastos talaga tong bata na to. Kaya napapahamak ka brad eh. Pero sa bagay no, wala na nga naman pala tong si ako. Nasa impyerno siya, nasa langit siya, di natin alam. 'Di ba? Pero ano ho yan, ika nga hayaan na ho natin mamahinga ang patay. Sa bagay, sa mga kababuyang ginawa nitong si Akop nung nagdaang kongreso, talagang hindi ho yan makakalimutan ng ating mga kababayan, di ba? Ito mga kababayan, lipat naman ho tayo dito kay Iyan. Ako, matindi ho ito mga kababayan. Ito ho, yung tinutukoy na larawan. Baka sabi, hindi, ano ho ito, kumbaga, pang-sopla ho niya dito kay Mika Sonsing, kasi sinasabi ni Sonsing wala daw Christmas bonus tag 2 milyon ang bawat congressman noong tinatalakay yung budget nung naipasa ang budget na yan. Ito mga cheque. Ayan ho mga cheque ng mga congressman na pagbibigyan ng bonus. Dahil nga siguro sa ika nga pag-ayon nila sa mga kabalbalan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Yan ho talaga napupunta yung MOOE dyan sa mga bonus-bonus na yan. Kasi pagka sinertipikahan yan ng pamunuan ng House o kung sino man dyan sa House of Representatives na ang pera na yan ay pinangbayad ng kung anumang serbisyo pero hindi bonus, hindi ang Christmas bonus na yan. Hindi ho nila lalagay sa COA o ano yan pagka doon sa ipapasan lang mga dokumento sa COA. Iba ho ang idideklara nila kasi pwede dahil hindi ho kailangan na resibo. Liquidation by certification. Palakpakan natin itong si Congressman Leviste dahil isa ho siya sa mga naglakas ng loob ngayong mga panahon na to na ilabas yung mga ganyang klaseng kabalbalan. Salamat din po Ito, lipat na ho tayo dito kay ito na nga ho ba sinasabi natin? Kung anong klaseng pagre-review ang ginagawa nitong si Ajik ngayong mga panahon na to para sa 2025-2026 budget. O hindi ho natin alam, baka yung ginawa ho niyang pagre-review dito sa 2025 budget na kung saan binibida niya, na binasa daw ho niya yung 4,000 pages ng GAA at wala daw ho siyang nakitang bangko. Gayong hindi naman ang GAA ang sinasabi na mayroong blanko. Ang sinasabing maraming blanko yung BICAM report na kung saan hindi ho pinirmahan ng mga karamihan ng mga senador nung nagdaang taon. At dito naman sa isa na to, nire-review na daw ni BBM ang 2026 budget. Sa bagay, no, baka hinahanap niya yung kanyang pagkakakitaan dito sa budget na to. Titignan niya, nakapasok ba yung mga allocation para dito sa particular na na to? O yung aking confidential and intelligence fund, nandito ba yan? Diba? Kasi yung itong confi fund nitong unggoy na to, sinusuksok din ho sa brown envelope yan. Wala hong laman yan, ika nga. Wala hong makakapagbukas niyan yung envelope na yan kung saan man ginamit nitong si Marcos Jr. ang kanyang confidential and intelligence fund. Rekta ho tayo dito kay Congressman Irice kaugnay sa pagbana niya dito kay Marcos Jr. na alam nitong si Bangag ang kalokohan sa bawat budget mula nung pumasok siya bilang presidente. Game. Alam ng BBM lahat yan. Naniniwala ako. From 2023, 300 billion yung nawala. 2024, 500 billion. 2025, 400, hindi sila umaksyon. Noong 2025, nung naging controversial lang, pinabawasan lang nila ng 29 billion sa Pangulo. Pero yung karamihan, ay hindi. Kaya may at least
very negligent o very incompetent yung Nako, incompetent ka daw, oh. Marcos Jr., binabanatan ka nitong si Egay Erice, oh. Incompetent ka daw. O kung incompetent pala, bakit hindi nyo pa sinasampahan ng impeachment? Pambihira talaga tong mga to. Sampahan nyo ng impeachment, incompetent kayo ng incompetent, eh hindi nyo naman sinasampahan ng impeachment. BBM na inalaw nila ito. So alin doon? Negligent or incompetent? Pareho. Pambihira. Yun, maliwanag pa ho sa sikat ng araw, di ho sa atin ang galing yan. Ang galing ho yan kay Congressman Edgar Erice. Rumekta naman ho tayo dito. Nako, ito yung matindi ho dito mga kababayan. Bago ho tayo magtungo dito kay Congressman Leandro Leviste, pasadaan ho muna natin na mabilisan. Itong ulat ng GMA News, kaugnay doon sa isiniwalat nitong si Congressman Leviste na Christmas bonus para sa mga congressman. Nandiyan sa baba yung mga tseke at ito naman ho ang ulat ng GMA News. Meron umanong makukuhang 2 milyong pisong Christmas bonus ang ilang kongresista ayon kay Congressman Leandro Leviste. Sagot dyan ng isang mambabatas, hindi ito Christmas bonus. Ang kanyang paliwanag sa pagtutok ni Jonathan Andat. Nako, Ngayong linggo na raw pwedeng i-pick up ng ilang kongresista ang umano'y Christmas bonus nila na tig 2 milyong pisong cash. Ayon yan kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus. Pero itinanggihan ni Deputy Speaker Congressman Ronaldo Puno. It's not a Christmas bonus. yan si Puno, busog na yan. Punong-puno na ang pitaka niyan. Putong-puno na ang bulsa niyan si Congressman Puno. Nakita niyo naman no kung paano siya magpakaaso kay Martin Romualdez. Ganito ho yung kriteria para maging aso ka ni Martin Romualdez. Yung ginagawa nitong si Puno, ganyan na ganyan ho mga kababayan. Kung kaya niyong gawin yung pagpapakaasong ginagawa na ni Puno at yung credential niyo pasok naman para ipagtanggol niyo si Martin Romualdez, talagang mapupuno ng cheque ang mga bulsa niyo. Di ba, Congressman Puno? It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health ano ka. Yan kita niyo mga kababayan ha. Pati yung Christmas party nitong mga unggoy na to, sumisweldo na nga sila. Pati yung Christmas party ng mga barangay captain nila, mga mayor nila. Itong si Congressman pa, trumatrabaho, palakpakan ho natin. Di ba? Wala na nga kayong nai-deliver na magandang serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Pati kapritswan nyo na Christmas party, kami pa pinapagastos nyo. Mga hinayupak talaga ito. Activity ka. People are expecting the congressman to show up in their district and help them. Naka-record lahat yan, di ba? May COA dyan. Kung nagwawalang yaan dyan, di siguro malalaman naman yan. Hindi malalaman yan. Itong naman si Congressman Puno. Kung nagkakawalang yan daw, malalaman naman dyan. Anak ng tokwa, nangyari na ang nangyari. Umabot na tayo sa punto na kung saan meron na nagpatiwakal na DPWH Secretary, Undersecretary. Yung small committee, yung record ng small committee, hindi pa rin lumalabas mapahanggang sa ngayong mga panahon na ito. Malalaman to talaga si Puno. Nilinaw naman ni Leviste na ang di umano'y bonus sa ilang kongresista ay bahagi ng pondo sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Kada buwan, humigit kumulang raw 1 milyong piso ang natatanggap ng bawat kongresista sa MOOE. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Yung sinasabi niyan 20 Majority. million a year. Majority. Hindi. Sa akin, siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. Pero ang ginagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying district fees. Ang sweldo ng mga tao ko dun sa district, 600,000 a month, lahat ng mga kailangan.
Grabe, no? 600,000 a month. Gastos ng mga tao nitong si Congressman Egay Erice sa kanyang distrito. Palakpakan. Kumusta kaya ang distrito nitong si Egay Erice, di ba? Napakaraming kabalbalan ho talaga dyan sa House of Representatives. Kaya kailangan mabuwag na yung na yan. And those supplies, kulang pa yun. Ang punto ko po ay hindi na mali ito. Pero Kulang pa yun. Dagdagan nyo. Dagdagan nyo yung kay Egay Erice. dapat may transparency. Sabi rin ni Leviste, noong Oktubre raw 1.5 million pesos ang ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. Bagay na mariing itinanggi ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing. I vehemently deny that statement. Ngiti pa lang ni Swansing alam na di ba? Ngiti pa lang ni Swansing alam na. The House leadership does not Anong ibig sabihin yan, Swansing? Yung mga cheque na yan. Di ba? Sinabi ni Kong Lian, meron, pinicturan ko pa nga eh. At dito sa mga picture na to, nandyan ang pangalan niya. Di ba? Nandyan ang pangalan niya, merong ebidensya, tapos sasabihin mo wala. Sino sinungaling ngayon sa inyong dalawa ni Congressman Leviste? influence or try to influence any particular congressman to vote in a particular way or incentivize them in any way. Yo. And happy holidays. Ito po si Chacha sa ating unang katanungan. Cha, go ahead. Good morning po, Congressman. Welcome back to the show. Congressman, siguro una muna, no, itong naging reaksyon ni Yusek Claire Castro dito po sa mga inilabas ninyong mga dokumento. Ang tawag po ng Malacanang dyan ay hearsay at wala nga daw po itong probative value. Ngayon, si Secretary Vince Dizon naman po, meron po siyang sinasabi na hindi pa daw po niya nakikita o na-authenticate itong mga documents na ito. Ano pong reaction nyo dito sa tila parang pangmamaliit ng Malacanang at ni Sec Vince Dizon dito sa mga dokumentong hawak nyo? Maraming salamat po ma'am sa inyong tanong dahil napansin ko din na noon si Sec Vince ay madaling na-access ng media at nakita ko yung clip ng inyong show nung isang araw na na-observe nyo din na hindi din siya nagbibigay ng Nako. comments sa mga documents na in-upload ko sa Nako po. Facebook. At Yo. I can say that Sec Vince has had these documents at least as long as I had them because Nako po. when they were given to me, he was also on the phone and saw them after that, and he cannot say na hindi niya nakita. I also uploaded them on Facebook, and I also uploaded on Facebook yesterday my email to him on October 1, emailing him a copy of the document that I uploaded on Facebook. Kaya kahit sana kumpirmahin niya ang authenticity ng document na pinadala ko, yun po ay magiging malaking step in transparency kasi doon po nakalagay yung summary ng magkano ang allocable ng bawat district representative sa Pilipinas. Para malinaw lang po ma'am, yung sinasabi kasi ni Sec Claire, baka akala ng iba, hindi totoo yung document. Ang sinasabi, hindi ito proven until Sec Vince will authenticate. At sinasabi ni Sec Vince, hindi niya nakikita. Pero sinasabi ko po, nakita na niya noon pa, in-email ko pa, at ngayon makikita naman niya bakit hindi pa niya ina-authenticate. Oo nga po, nabanggit nyo na rin po yan sa ilang mga pahayag, yung tungkol po dito sa email na inilabas nyo rin po sa inyong Facebook post. Tama po ba yan, Congressman Leandro Leviste? Wala po ba kayong direct line with DPWH Secretary Vince Dizon? After nyo po ma-email, magkaroon kayo ng email, iba po yata ang sumasagot sa inyo, ito po ay galing sa DPWH Planning Service na may mga ipinadala rin na document sa inyo. So sinasabi nyo po, ngayon tila nagbabago yung timpla ni Secretary Vince, iba na dun sa nauna nyo na pag-usapan? Kasi 'di ba before ang sabi nyo sa amin si Sec Vince pa mismo ang nagsabi na sa inyo ibigay yung files? Oh, yes ma'am, sorry. Just to clarify, I have had many conversations with Sec Vince on September 4 when he told Yusek Cabral on the phone to give the files to me. After that, when he asked that I not release the files to the public because he will release the files to the public, and in October, in November, many times po nag-uusap kami ni Sec Vince at ang kanyang team. Yung pinost ko lang po sa Facebook ang email documentation ng konteksto po ang marami naming ibang mga pag-uusap kahit sa telepono. Oo, so at least malinaw ngayon, meron kayong personal contact, ipinost nyo Yes. lang din po yun para malinaw, para lang po masagot yung sinasabi na hindi pa na-authenticate
through that email Dahil makikita hindi na even nakikita. before, alam na nila. Tama po ba yun? I mean, maaaring ayaw niyang buksan dahil gusto niyang sabihin na hindi niya alam kung ano nga talaga yung allocable ng bawat kongresista. Pero parang it is funny, I think, to the public that the DPWH cannot confirm how much is the allocable budget out of a 401 billion pesos of allocable budgets of congressmen, because this is taxpayers' money, and I think we deserve to know, totoo ba na may mga congressman na ang allocable ay 3, 4, 5 bilyong piso kada taon? Kung hindi po tama yung ibinigay sa aking dokumento noong September 4 na galing sa kanila, baka pwede nilang isagot ano ba yung tama. Pero may mga nagsasabi kasi sa social media, yung pangalan na ito hindi tama and so and so. I swear this document came from DPWH. Kaya dapat si DPWH po ang sasagot kung hindi totoo ang dokumentong in-upload ko na galing sa kanila, ano yung totoong allocable budget. Wala namang maniniwala kung sasabihin nila walang allocable budget ng mga congressman, di ba? Oo. Congressman, did you try to reach out to Sec Vince kung bakit ganun yun nangyari? Kasi kung galing sa kanila yung file, why is he saying now na hindi pa niya na-authenticate? Sinubukan niyo po bang mag-text sa kanya, tumawag para tanungin kung bakit ganito na po ang naging timpla niya? I'll be honest with you. Yes, we are trying to contact Sec Vince. I think abroad siya ngayon. Pero nakausap din namin po ang kanyang mga appointees, also trying to reach him. I'll just be honest, okay? Sec Vince really wants reform and transparency in the DPWH. But on the night that I got the documents, he realized how severe the consequences to some of the people on the list might be. And after that, wanted the documents not to be released to the public. After that, he went to Congress for the budget hearings. We also talked there. And then we also had private discussions outside of Congress. I am also answering your question a while ago about how we communicate outside of the email that I posted. We have had many conversations, and in these conversations, it involves me not releasing the files that he authorized to release to me on September 4, because September 4, he was 3 days on the job. Maybe he hadn't studied fully what all the files were, but he said to release them. And then after that, I'm sorry to say, but it's an acknowledgement that because they haven't released the files themselves, there's something that they don't want the public to know. Okay, ganito po, no? Can we abbreviate this proceedings ikang congressman para ho, kasi if we will deal so much and we will give so much time sa authentication, etc., baka ho maubos tong ating buong oras na inilaan sa interview na ito. Pwede ho ba natin i-simplify na lang muna? Opo. Itong dokumentong hawak po ninyo, ano ho ba ang irregular dito? Ano ba ang mga mali dito sa sinasabi niyong mga files na ito? Pwede niyo ba munang isa-isahin ito, please? Yes, sir. Yung in-upload ko, ang summary, magkano ang allocable budget ng bawat congressman. At yung mas irregular, pag makikita yung mga detalye, ano yung mga project na naglalaman sa allocable budget ng bawat congressman, na malaking bahagi ay mga flood control project. Pero sa summary pa lang, ang nadoon, yung halaga. Dapat walang irregular kung lahat naman yun ay napupunta sa mga public works na nakikita ng ating mga kababayan. Pero dahil ayaw ilabas ito at maraming mga nakiusap din sa akin sa Kongreso, Oktubre at Nobyembre, gusto ko sanang mag-privilege speech tungkol dito, nakiusap sa akin na wag at ilalabas naman ng DPWH in the proper time. Ang lulabas, ayaw ng mga kongresista malaman ng publiko kung ilang bilyon ang kanilang taon-taong budget sa DPWH. Okay. Kung yun po ay suspicion na
baka may inappropriate transactions relative to these projects, ayoko naman po manggaling sa akin yun. Ang sasabi ko yung irregular is, hindi lang po sa malaki na hindi inideklara, pero napakalaki ang disparity din ng ilang mga distrito na wala pang 1 bilyon. Yung bilyon, malaki. Pero may iba naman na 5 o 10 bilyon. At yung mga iibang rehiyon na nakakakuha ng malaking budget, hindi naman po yung maraming populasyon o malaking pangangailangan necessarily. May correlation din po kung saan maraming contractor, mataas po ang allocable budget. Okay, so ang sinasabi po ninyo, ang irregular dito ay yung pong hindi wasto na paglalaan ng pondo sa bawat kongresista. Simple said, ganun po yun, ano po? Ano nyo? Tama? Yung lack of transparency Okay. na ayaw nila itong malaman at ito naman po ay dapat public information. At pangalawa, mas irregular pag malaman natin ang mga detalye na malaking bahagi po nito ay mga flood control projects. Baka kasama dito yung mga ghost at substandard na ngayon iniimbestigahan Opo. na hindi alam ng ombudsman sino ang nagpapondo kung hindi nila tignan ng listahan. Okay, sige po. So ihiwalay natin itong kaninyong mga allocables sa mga congressman. Yung pong sinasabi na leadership fund o ito pong mga allocables sa mga hindi naman miyembro ng kongreso o mga cabinet secretaries. Pwede niyo ho bang ibuhos na ito ngayon? Itong mga informasyon na ito. Sino-sino ho ba ang meron doon? Salamat sir sa inyong tanong, pero ako po ay nag-post din sa Facebook na nais kong magbigay ng privilege speech mamayang hapon tungkol dito kung papayagan ako ng Kongreso. Dahil ayaw kong sabihin ng iba na hindi ako dumadaan sa tamang proseso. I hope they can see, pinakita ko ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre at nanawagan ako at that time na gawing state witness si Yusek Cabral. Ngayon naman po, gusto kong mag-privilege speech for the nth time sa Kongreso. At baka kung hindi ako papayagan, that's when I can say I've tried that channel, I can go into the next. Pero si Senator Ping Lacson ay may ibinunyag naman na din po at pati ang ibang media outlet. At ang interesting fact is, iba yung source nila ng file. Hindi naman po yun galing sa akin. Pero tugma ang sinasabi nila sa nasa file ko. Okay. At yun ay patunay na authentic ang mga files namin. Sige. Sino pong pumipigil sa inyo, congressman, nung una pa ho na ito ilantad sa publiko? At ngayon ho ba may pipigil sa inyo kung sakasakali po sa inyong binabalak na privilege speech? Ang Kongreso po ay collegial body at kung sabi ng maraming mga kasamahan ko na hindi dapat ito talakayin sa floor, then hindi po ako bibigyan ng pagkakataon. Kaya ayoko naman pong itukoy isang tao lang dahil nakikita naman natin sa Facebook ang reaction sa buong bansa. Ang mga mamamayan ay sorpresa na ganitong kalaki palang mga allocable budgets. Kaya baka ayaw po ng marami na mas idedetalye ko pa ito. Okay. Sir, dito po sa inyong sinasabi no, na inyong privilege speech mamaya, dito po ilalahad nyo na ang mga pangalan noong mga cabinet secretaries, mga undersecretaries na nabigyan po ng DPWH allocation sa 2025 budget? Thank you, sir, for asking. Ilalahad ko yung pinakamataas. Pinakamataas lang. Ilan Kasi, sila? sir, 17,000 po kasi ang mga line items sa spreadsheet. At ang naisip ko po, dahil may mga spekulasyon din po tungkol dito, nararapat lang na maging accurate ang mga reports. Nais ko lang pong linawin ang mga subject for speculation na tungkol sa pinakamataas na proponent sa 2025 DPWH NEP. Opo, pinakamataas. Ilan po sila? May acronym po. Kaya hindi ko masasabi ilang individual ito. Ibabahagi ko lang po yung acronym. Opo. Acronym po ng ilang tao? Okay, sasabihin ko na po sa BNC for the
last night may report tungkol sa ito. At actually si Senping nga ay nagsabi din na meron ngang 8B. Ang lumabas sa BNC, ang 8B ay para sa ES at SAP. At meron pang kulang sa nakasulat sa listahan na meron marami sa atin na makakumpirma na hindi lang ESSAP ang nakasulat sa 8B. Okay, so sa 8 billion po, hindi isang tao lang ito. Naghati-hati sila dito sa 8 billion allocation. Ganun po ba yun, Grabe, Congressman? billion, no? Alam niyo, Sir Ted, yung tanong niyo po ay talagang napakahalaga at dapat ito nga talaga yung magiging subject ng mga Senate and House investigations para malaman sino ba talaga yung nakinabang sa 8B. Opo. Napakabigat po na detalye po ito sa inyong show dahil dapat ito nga talaga yung tinatalakay sa Kongreso. Opo. So, Pero kung papayagan ako ng Kongreso mamaya, idedetalye ko po ang nakalagay sa files without reaching any conclusions para lang malaman sa publiko anong nakasulat sa file ko at yung file na hawak din ng ibang mga tao sa gobyerno. Nako. Si Sec Vince po ay may kopya nito. Nasa DPWH. Ibinigay ito sa ombudsman. Opo. At may nag-leak sa bilyonaryo at may Opo. kopya din. Opo. Sabi ni Senping, meron siyang kopya na galing po Okay. sa abogado ni Yumaong Yusek Cabral. Opo. At I believe pareho po ang nakasulat sa lahat ng aming mga kopya. Okay. Kung kayo po'y pipigilan ng Kamara na mag-privilege speech mamaya sa bagay na ito, inyong hubang kopya ng inyong pinaghandaan ng privilege speech ay inyong sa publiko? Sir Ted, una, hindi ko pa pinanalyze kasi I'm just reacting to recent events po. So I would say though that I believe eventually the contents of the full list will be disclosed because marami pong mga may kopya na nito. At mas maganda nga hindi manggaling sa akin dahil pag galing sa akin baka ka-questionin pa. Pag galing sa mas senior sa atin na may kopya din o pati sa media na nagve-verify ng mga contents baka mas paniniwalaan. And for the sake of the public's right to know, we want it to not be doubted because I can say I did not invent this. This is in the file that so many of us have a copy of. Opo. Meron pong mga pumupula sa inyo, Congressman, meron pong pumapansin sa inyo pong paghahayag na ito kasi ang obserbasyon ng iba, chap-chap, by installment ang inyong informasyon magmula nung una. Na may mga nagdududa sa inyong agenda. With all due respect, maganda po ito masagot po ninyo, na bakit hindi isang baksak lang itong inyong sinasabi, isang buhos na lang ito ng informasyon o pag-post sa inyo pong Facebook. Bakit daw po inot-inot? Bakit daw po hindi kabuuan? Ano ba daw ho ang dahilan ninyo, Congressman? Opo, I guess you can compare this, Sir Ted, sa iba na may kopya din naman ng mga sinasabi ko na wala naman nilalabas. Mahirap po kasi na maglabas ng ganitong klaseng impormasyon kaya sinasabi ko yung sa tingin ko ang maaari kong sabihin na hindi ako patatahimikin. Di ba po? Kaya baka kung kaagad kong sinabi na lahat ng mga pangalan nito ay nasa listahan ito, baka wala na ako dito sa inyong show. Di ba, sir? At again, I would say that it's really better that others who have this copy be the one to speak about it. So it's not being questioned that it's coming from me. And if I can also point out, yung PCIJ report ng November, isa sa mga source doon ay ako. Kaya hindi lang po yung mga pinapahayag ko sa mga shows galing sa akin, ang galing sa akin, yung sa tingin ko mas
magiging acceptable na manggaling sa media outlets, binibigay ko din po para malaman ng publiko. Yun pong sinasabi niyong patatahimikin kayo, ano pong kahulugan nun? Meaning kayo po ay meron pong threat sa inyo pong buhay? Sir Ted, mula nung September 4, ang daming nakiusap sa akin at sa aking ina. At pati na rin kay Sec Vince na huwag ilabas ang mga files na ito. At I know maraming din mga frustrated na hindi inilalabas ni Sec Vince ang lahat ng mga dokumento na ibinigay na niya sa ombudsman. Pero I also heard po na may mga threats din kay Sec Vince. Kaya I hope the public will see that there's a reason na mahirap po na isiwalat lahat nito. Ano po ang sabi po ng inyong mother dito po sa inyong ginagawang ito? Ano po ang kanyang, ano po sinasabi ho niya sa inyo? Mahirap din ho kasi Walang payo yan. niya bilang isang matagal ng politiko ay hindi naman kailangan na gawin lahat ito. At sa Kongreso at sa Senado dapat makisama tayo for practicality. Pero tulad po ng slogan po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi po ba dapat ang tama ipaglaban at ang mali labanan? Kaya sana hindi mamasamain ang Kongreso kung gusto ko magbigay ng privilege speech mamaya para lang basahin yung nakalagay sa listahan ni Yusek Cabral. Are you saying na kayo pinipigilan po ng inyong ina at sinasabi niya na makisama kayo sa kapwa niyo congressman at wag niyo ho itong itigil niyo na po itong ginagawa ninyo? Paano po? Hindi ako pinipigilan kasi the fact na ginagawa ko pa, hindi ako napipigilan, di ba? Alam naman po ng mga malapit sa amin na ako po ay nagdesisyon ng independente. Pero yun po ay kanyang payo for my own personal sake. Ang punto ko po ay it would be much more convenient and the cost is not worth the benefit. Pero I just think that it's the right thing to do. At of course, my mom also respects that. I don't want to portray that she does not support this, but of course she's very worried for me. Opo, she's worried about your safety. Dahil marami pong mga kumakausap sa kanya at hindi sa akin. Kasi kung sa akin baka papakalanan ko pa sila na sila ang kumausap sa akin na huwag kong ilabas ang laman ng listahan. Opo, may claim po yung kabila, ano, itong mga nagsasabi na yan daw pong file na yan ay hindi po maayos ang pagkuha ninyo. Yan daw po ay pinilit yung kunin. As in, ang sinasabi nila, you barge into the DPWH office at kayo po ay namwersa para yan pong file na yan ay makuha po ninyo sa file po ni Yusek Cabral. Yun po ang sinasabi ng iba. Ano po yung masasabi doon? Unang-una po, ang sinasabi ko noon pa, tinawagan ni Sec Vince si Yusek Cabral para ibigay ito sa akin. At maganda kung kaming dalawa ni Sec Vince ay mag-guest sa inyong show at makikita nyo sino yung nagsasabi ng katotohanan. At pangalawa po, ang ng events na ito is September 4. Tapos noong November, sinabi ko na sa publiko, meron akong listahan nito mula kay Yusek Cabral. Buhay pa si Yusek Cabral. Tapos, ngayon lang, after mukhang isa sa publiko yung files, sinasabi nila ito. Kaya, ang question, kung totoo ang sinasabi nila, bakit ngayon lang? At bakit kahit na last Sunday ko pa pinost na ilalabas ko ito kung pahihintulutan ni Sec Vince, bakit ilang araw sila bago sumagot? Okay. Congressman, nailahad po ninyo no ang issue dito na yung mga sinasabi na irregular po yung appropriations sa ilang pong kongresista, meron pong allocables ang ilang pong hindi naman po miyembro ng Kongreso. Pero bottom line po dito, ang tanong ay yan ho bang mga alokasyon na iyan ay ipinatupad ng DPWH? Meaning, yung bang proyekto po ay naisama sa listahan ng project? Ito ho ba ay naibid sa mga kontratista? Ito ho ba ay na-issuehan ng SARO o NCA? Sa inyo pong Sir, informasyon, ano po ang nangyari talaga dito po sa mga proyektong ito? Ang galing ng tanong nyo, dapat yan ang tinatalakay sa Kongreso at sa mga public accounts hearings. Dahil hindi listahan ang
conclusive evidence. Ito po ay reference para ma-compare man natin sa ground. Inilabas ang pondo, pero kamusta ang proyekto? At sino yung contractor? At may connection ba siya sa proponent? At imbes na investigahan nito ng Kamara, ang lumalabas po ay ayaw nilang lumabas man lang kahit yung mga pangalan ng mga proponent. Pero sa sarili kong distrito sa Batangas, ito po ang aking inimbestigahan at nakikita ko nga na yung mga pinopose ng dating congressman Yo. ng mga proyekto, ang contractor, yung mga kinakapatid niyang mga tao. Tapos yung mga hindi naman malapit sa kanya na mga contractor, na sa listahan ni Jose Cabral, iba nga yung proponent. Kasama doon ang party list, may senator, pero meron din pong leadership. At meron din pong ibang mga code names. At yun po yung isiniwalat ko noon na mga proyekto ni Congressman Edwin Garjola na lumabas ay may pre-ordering na po sa budget. Kaya on a district by district basis, you can spend the whole year investigating the connections of the contractors and the potential transactions with them and the proponents based on this list. Kaya ang paglalabas nga po ng listahang ito ay sinabi ng ICI at Ombudsman makakatulong sa kanilang mga investigasyon at maaaring mas maraming mga makukulong kung may ganitong paper trail. Nakita naman natin napakadaming mga dokumento Opo. ang ibinigay ng DPWH sa Ombudsman, di ba? Opo. At ang tanong, kung ibinigay na ng DPWH sa Ombudsman sa December 23, bakit hindi na lang din nila ibahagi ito sa publiko? Okay, sige po. So again, para mas klaro po, and to answer my question, Congressman, sa inyong distrito po, merong ganon. So ano ho ba ang inyo talagang alam na informasyon dito? Meron na ho tayong lead dito po sa inyo pong inilahad po na files na ito, pero at the end of the day, nalabasan ho ba ito ng SARO? Meron ho ba talagang contractors po sa mga projects na ito? Opo. Ito yung mga project na pinondohan na Okay. at ginagawa o ginawa na. At kabilang nga po dyan, to use an example, may proponent na konektado sa contractor. Yun yung nalalaman nyo Opo. in that example sa listahan ito. Okay. Tapos may iba naman mga flood control projects na substandard at sira. Opo. At nagkataon, malapit yung contractor nun sa congressman at lahat ng mga ganitong klaseng proyekto ng congressman, ito yung contractor. So on the bidding, pwede ding investigahan kung may bid rigging kasi imposible naman na may 3 bidder tapos lahat magkakalapit ang presyo na almost eksakto sa approved budget for contract. Opo. At multifaceted po ang investigasyon from proponent to bidding to construction. Okay. At yun po ang dapat ginagawa ng Kongreso kung tutunay na gusto nating maimbestigahan ang anomalya sa DPWH. Opo, yan ho bang alokasyon na 8 billion para kay ES o saka kay SAP, SAP na yan, nabid ba ho yun? Sa aking distrito, ito po ay bagong aking ibabahagi, may 280 million peso solar street light na 1,202 peraso. Ang lumalabas po ay parang 230,000 pesos per solar street light. Saan galing po yung appropriations? Galing ho ba ito sa aking katanungan 8 billion po na allocables para doon sa mga sinasabi yung ES o SAP na ito? Meron ho ba doon na i-bid out na project? I guess sir, nakuha nyo na yung isa sa mga sasabihin ko. Ito po ang kasali sa nireport naman na din ng ibang mga estasyon na 8B at ito po ay tunay na proyekto. Nandoon na sa Nasugbu, Batangas ang mga solar street lights. Na sinasabi ko po ay 230,000 pesos per piece. Grabe. Baka yan po ay Grabe ho yun mga kababayan. mahigit 200,000 piso kada isang solar street. 4 times overpriced. O sige. At ang punto ko, kasi binanggit niyo yung dalawang mga acronym, hindi yan yung buong acronym na nakasulat sa listahan. Hindi po ES, SAP lang ang nakasulat. Ano pa po?
sana po papayagan ako ng Kongreso na Mamaya. isiwalat Sige, ito okay. sa- Meron na po pahabol na tanong po si Chacha. Go, Cha, please. Oh, yes po. Congressman, meron din po kayong binabanggit, yung biglang pagtaas po ng budget ng Kamara from 17.2 billion pesos to 27.7 billion pesos na sinasabi nyo po lumitaw sa substitute bill nang walang committee hearing o walang paliwanag. So ngayon po ba, meron na po bang paliwanag ang mga kasamahan nyo po dito sa 10 bilyong piso na increase sa budget po ninyo? Wala pa po. At thank you for bringing this up kasi ngayong araw ang ratifikasyon ng 2026 budget. At hanggang ngayon, walang debate sa House. Dapat ba natin itaas ang sarili nating budget? Lahat ng ibang mga ehensya dumadaan sa debate. Pero ito, hindi nga lumabas sa committee report, lumabas lang sa dulo nung tapos na ang mga debate na 10.5 billion peso increase. Huwag na natin munang sabihin na hindi dapat ba ibigay ang increase sa Kongreso. Pero kung dapat ibigay, bakit hindi ipinaliwanag at pinaalam sa publiko na itinataas namin ang sarili naming mga benepisyo? Ma'am, maaari ko po bang ibahagi sa unang beses sa inyong show ang Sige po, laman sige ng mga po. benepisyong ito? Sige lang, sir. Ganito po kasi ma'am. Sa 27.7 billion pesos proposed 2026 budget ng House of Representatives, meron pong 18.58 billion pesos na MOOE. Kasama po dito ang mga ibang operating expenses ng House, pero malaking bahagi dito yung mga cash na ibinibigay direkta sa mga congressman na ang liquidation is by certification. Kaya ginagamit naman po ito para sa ating mga constituents. Marami mga humihingi ng tulong naman, alam natin, sa mga congressman, pati kanilang travel, communications. Pero ang katanungan ko, bakit hindi natin una nililiquidate with receipts like other government agencies? Lumalabas parang itong confidential intelligence fund. At pangalawa, bakit natin hindi ipaalam sa publiko magkano ang natatanggap ng bawat kongresista? People might be wondering, why am I discussing this now? Kasi kung ito po ang last chance ko to say what I think the public needs to know, then gusto ko pong malaman, on top of yung salary po ng bawat congressman, meron kaming monthly operating budget sa aming mga opisina. Yun po ay mahigit kumulang 1 million pesos. Grabe. At ngayong araw, Ano sabi ni Tatay Digong? Pagka umasok dyan sa House of Representatives, nakatama raw. Pero pagka lumabas na, naka-Land Cruiser na. Di ba? Ganyan ho sila dyan. Pagka bago pumasok sa politika, nakatama raw. Wala nang problema sa tama raw. Pero ang issue ko dito mga kababayan, pagka nanalo na, mantakin nyo iba pa yung sahod nila. Malaki pa yung nakukuha nilang MOOE dun sa kanilang natatanggap na sahod dyan sa House of Representatives. Kulang-kulang 1 milyon kada buwan. Pambihira. may extra na ibinibigay. Dahil, well, una, maaaring sabihin, Pasko. Pero, pangalawa, sinasabay po ang pagbibigay ng mga bonuses sa araw ng botohan sa budget. Hindi ko naman masasabi na may mga usapan na conditional ang bonus sa pagboto para sa budget, pero nagkataon na madalas binibigay siya pagkatapos kang bumoto. Tapos, ang isang problema din kasi sa approval ng budget, lalo na December 29 ngayon, ang quorum. At sa alam ko, hirap ang Kongreso na makakuha ngayong araw ng quorum, pero baka pipilitin na magkaroon nga po ng quorum. At kaya nga po nakakatulong siguro na isinasabay ang pagbibigay ng mga bonus sa botohan ng budget. At ang bonus na ibinibigay at nabalitaan ko na din po sa iba kong mga kasamahan ngayong buwan na ito, on top of our 300,000 salary and 1 million peso operating budget is 2 million pesos
Christmas bonus per congressman. Okay. Kaya oo. lumalabas po ang take home kung isama mo yung MOOE at yung sweldo Yan. times 318 would be over 1 billion pesos. Kaya ko po ito binabanggit kasi tinatanong ko, bakit natin itinataas ang sarili nating budget ng 10.5 billion pesos, of which the bulk, 7.8 billion pesos, goes to MOOE. At ang lumalabas po, kasali sa fund na itinataas natin ang pambayad sa sarili naming mga bonus. Kasali ang 2 million pesos per congressman ngayong araw na ito. Okay. Balikan ko lang po yung sinabi nyo kanina. Yung sinasabi nyo pong lahat ng ito ay liquidated by certification. Tama po? Pwede ba nating ipaliwanag lang doon sa mga nakikinig natin kung bakit delikado po yan, yung liquidated by certification na MOOE? Maaaring mas i-flesh out ito ng mga abogado, pero hindi na kailangan magbigay ng resibo. Yan. May certification lang na pinaperma ka na kung ito ay di umano para sa transportasyon o para sa communication o representation, ginamit mo para sa stated purpose. At Pero kahit na ginamit mo sa mga kabit mo at saka sa mga pinaparada mong babae sa opisina mo, okay lang. Pagka sinertipikahan mo yung pondo na yan, pinambayad ng transportasyon, yun na yun. kung hindi mo ginagamit man, dahil pumirma ka, pwede mo na lang take home yung halaga na ito. Kaya kabuuan po, ang estimate ko, mga 20 million pesos ang nakukuha per year ng karaniwang congressman para sa personal services at or sweldo at MOOE. Ito po ay Grabe, paldong-paldo ho sila. Yun na nga, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video dyan sa interview na itong si Congressman Leviste. Happy New Year sa lahat. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.